magandang araw sa inyong lahat. At tayo lang muna ngayon dahil si Sweetie ay mayroong pinagkakaabalahan. Nandito tayo ngayon sa may tapat ng DOST. At nandito tayo ngayon sa may part ng Taguig. At sa kahaba ng General Santos Avenue. So ayan. Kaya tayo nandito ay ayon na rin sa ating mga kabayan. Dahil yung last na napasadahan natin ito ay ginagawa yung kalsada, mahigit isang taon na. So ito na siya mga kabayan. At ang ganda na rin ng mga lantern. Ngayon ay November 26, 2023. At sa oras na 11 ng tanghali. Ang ganda ng lantern, no? Ito, ayun yung mga ginagawa noon. At maganda na pala yung Center Island. Yung mga nag-request nito, yung mga laging dumadaan dito na nasa ibang bansa na. So ito na mga kabayan, ang ganda na. So hindi pa naman na halos lahat gawa dahil yung sa kabila ay ongoing pa. Tingnan nyo naman yung pader. At bukod dito i-update ko na rin kayo dito sa may kahaba ng C6 dito sa bike lane kung nagdugtong na nga ba yung bike lane sa mga tulay. Comment lang kayo mga kabayan so after nitong development dito sa may kahabaan ng tawag dito General Santos Avenue, yung sitwasyon ng traffic. Dahil ngayon ay linggo. Ang lapad na yan ang widening noon nakaraan. Ganyan din na nangyari dyan sa may sa may part ng Quezon City, sa may Camp Aguinaldo. Talagang nilapara na. Kala ko ilaw ito na sa pinakatuktok ng mga poste dito sa may partition itong kalsada. Ang napapansin ko dito sa may kahabaan ng General Santos Avenue, yung traffic light dyan bago dumating ng C6, yan ang matraffic. Yun nga lang yung malalaking poste. Ayan nasa gitna. Ayan ayan yung na-widening na kalsada. Ito ngayon problema dito, yung traffic light. Linggo ngayon pero magta 30 minutes na tayo, di pa tayo nakakalusot sa may traffic light. Lalo na pagka weekdays. Ayan yung poste na sinasabi ko. Bilis, bilis, bilis. Naku, aabutan pa tayo. Ayun. Sakto 30 minutes bago tayo makakross dito sa traffic light. Dito pang masikip. So ito na, nasa C6 na tayo. Merong magandang kainan dito mga kabayan pero 4 PM ang open ng restaurant dito. Itong Mercado de Lago. Na-feature na natin ito pero hindi pa open yung restaurant doon dahil pandemya. Ayan siya. Pero ngayon open na yan Maganda rito sa gabi. Ang ganda na pala dito Meron ng footbridge. Ano ba ito?
Comment lang kayo mga kabayan. Oh, ayan oh, may footbridge na dito. Wala, biglaan din natin na-research. Ayan oh. Okay. Malamang dito sa ginawang mga facilities dito ng Taguig. Dahil tong area na ito ay ginawa ng facilities noong during pandemya, saka yung mga elderly na dito na inaalagaan yan sa lugar na yan. So ito yung bike lane mga kabayan, ayun sa tabi. Naku, maambon na yung bike lane na ito mga kabayan, ay may habang halos sa 6 na kilometro. Ang ganda na pala dito. Na-feature na natin ito eh. Ilalagay ko lang yung name nitong ano na ito, festival na ito, o yung mga ang tawag dito. At yung bike lane ito, dire-diretso magmula dito. Ang ganda ng lantern ng Taguig, ano? Bawat kalsada meron. Dito lang tayo sa bandang kanan dahil ang pinipicture natin itong kalsada saka itong bike lane. Dahil puto lang ito pagtatawid ng tulay. Bali 3 tulay yata yung nadaanan natin noon eh. Iisa pa lang yung dugtong. Maganda na rin sa kabila oh. Binakuda na. Ito yung ano oh, pumping station. Ayan ang unang dugtong noon. So diretso na dito sa kabila yung bike lane. Maganda na sa kabila mga kabayan. Sa susunod na update natin, i-research ko ng gusto yung footbridge na nakita natin or yung flyover ba yun, saka itong mga bakod na ito. Tuloy-tuloy na ha. Doon naman sa unahan, after ng Napindan Bridge, malawak na yung bike lane. Yun nga lang,
na harangan na ng mga nagtitinda. Titignan natin ngayon. Ito, yung nakaraan hindi pa ito dugtong eh. Handa lang tayo. Meron pang dugtong na. Dugtong na mga kabayan ha. Yun. Madadaanan na. Yung ano na lang, yung kung paano dadaan yung bike lane diyan sa may Napindan, kung maghihiwalay nga ba ng daan or dadaan na rin ang mga bike sa may tulay mismo ng Napindan. Lang may kunting baha. Pag malakas ang ulan, umaapaw dito ang tubig sa may kalsada kasama na putik. Dadaanan namin noon si Witty, kaya nasabi ko dahil na experience namin. Ayan may tubig pa Yung nakaraan hindi pa ito dugtong. Ayan, dugtong na lahat mga kabayan. Ang susunod na dyan yung Napindan Bridge. Okay na pala lahat eh. So sinasabi ko dito sa may Napindan kung paano nga madadaan dyan or gigilid ba sa tulay or dito na mismo dadaan ang mga bike mismo sa tulay. Ito, putol na dito. Subukan natin pumasok na matignan natin. Lalabas lang tayo ulit. Ayan. So abangan na lang natin kung talagang dito nga padadaan itong bike lane sa ilalim ng tulay o sa gilid ng tulay. Malamang dahil tingnan nyo yung kalsada mga kabayan, diretso yun. Okay, labas tayo ulit. So ang
nakatugtong ng bike lane dito na sa may boundary ng Pasig saka ng Cainta. Ito na yung Napindan Bridge at ito na yung Pasig River na lumabas dito sa may Laguna de Bay. Ito yung sinasabi kong bike lane. Marami na nagtitinda, diba? Okay, diretso natin hanggang doon sa unahan. Ito yung Kenneth Road. Update lang namin kayo dito dahil ang dami ng kainan. Ayan, nasa Cainta na tayo. Taytay. Taytay pala yung sinasabi kong boundary ng Pasig saka Taytay, hindi Cainta. O ayan, ayan na yung bike lane na puro tindahan na. Talaga nasa Taytay na nga talaga tayo. Ayan o. Ayan, parkingan pa. Kita nyo naman. So, posibleng pa rin nga dito dumaan yung mga siklista sa kalsada. Ayan, hanggang dito pa lang yung bike lane.